I'm Judy Diaz Jr. from Cost Manager from SMEDD. Sir, bakit po kayo nag-donate today? Actually, regular akong nagdo-donate ng dugo since nung nagkasakit yung kapatid ko. Dati hindi pa ako blood donor eh. Nung nagkasakit yung kapatid ko, doon ko na-realize na mahalaga mag-donate ng dugo para pagka nangailangan, madali kayo makakuha ng dugo. Sir, ano pong pakiramdam niyo, sir, na naging part po kayo ng proyekto? Ano naman, masaya naman na may nakakatulong tayo sa maliit na bagay. So, sir, ano pong masasabi niyo, sir, sa mga taong hesitant po mag-donate ng dugo? Dati takot din ako mag-donate eh, kasi yung karayom, ganyan. Pero yun nga, dun dumating sa buhay ko yung may sakit yung kapatid ko, na ano ako mag-donate. Parang yun yung nag-trigger sa akin na, actually takot ako sa karayom eh, takot ako sa mga injection eh. Pero yun yung nag-trigger sa akin. Kaya kung mag-donate kayo ng dugo, dumating man sa inyo yung sa part ng buhay niyo yung gano'n, naka-ready kayo mag-donate. Sir, isang sir, sabihin niyo po yung pangalan niyo po and kung saan po yung trabaho po. Okay. So my name is Christine Jane Aragones and I'm with Philippine Red Cross po as a donor recruitment officer. I'm sorry, kasi po yung pangalan. Okay, ready po. Can Red Cross explain po kung ano yung status ng blood supply ng blood sa Philippines? Sir, kay Doc po ata yun. Sige po, sa kanya na lang. Sa akin po yata yung... Ano po yung importance ng mga proyekto ng blood letting sa supply, lalo na may shortage natin sa... Okay. So, important po yung... Ay, dapat dito po pala na. Sir. Okay. So, important po yung blood donation event dahil pwede po natin iset as like parang halimbawa yung mga pasyente na nangangailangan sa ospital. For example, yung mga pasyente by accident po or like yung mga buntis na nagkakaroon po ng complication through sorry po. Okay lang. Pero pwede po ako mag-proceed lang. Complication through yung pagbubuntis po nila. Ay, wait lang, sir. Na-pressure ako. Okay. Sir, ano po ba to? May question lang ako since nakakaan. Go lang. Nakita ko po kasi kanina, naka-backcam naman to. May naka-ready kasi ako talagang parang mini speech. Pwede ko ba siya basahin na lang? Or like, kailangan talaga? Pwede naman na ito muna, tapos yung speech mo. Hindi, basta maikli lang naman. Sir, pwede ba basahin ko lang saglit kasi hindi ko sorry po. Saglit lang. Sorry. Okay. So, importante po ang blood donation event sa amin sa Philippine Red Cross dahil po nagkakalalos ako. Pero sorry po, wait lang. Sorry talaga. Ayan, okay. So importante po ang blood donation event dahil po yung mga nakokolekta nating dugo through blood donation ay nagiging source po para sa ating mga pasyente at kung ano po, pwede siyang maging pag-asa sa ating mga pasyente po. Okay, so through blood donation event po kasi, kung matatandaan natin, ang dugo ay hindi po siya na-manufactured through laboratory or machines. Ang blood po ay nakukuha lang natin through voluntary blood donors. So, dahil po sa kanila, nagkakaroon po tayo ng mga matutulungang pasyente dahil sa through accident po or like sorry po. Hindi mo siguro yung mga natutulungan po dito ay yung mga pasyente natin na tutulungan. Okay. Sorry po. Hindi lang ako nagumagana ngayon kasi kinakabahan. Opo, pwede po kasing accidents. Ganyan. Promise, alam ko talagang sasabihin. Kahit ano, kahit isa niya lang yun. Okay. Yung mga nabibigyan po natin ito ay mga pasyente. Ang nabibigyan po natin ng dugo ay ang mga pasyente. Okay. Ang mga pasyente po na nabibigyan natin ng dugo ay ang mga may komplikasyon like dengue po or like yung mga may cancer. Pwede rin po yung mga buntis, nagkakaroon po sila ng complication
bago po manganak. O di kaya naman po, o yung mga pasyente natin na ang tanging lunas lang po ay ang mga dugo na nakukuha natin sa kanila. Okay. Ayan. Yes, ma'am. Sorry talaga. Okay. Yung ma'am, yung tawag dito. Ano po usually yung mga pasyente na madalas po na nangangailangan? Yung pinakamarami sa Okay. dengue cases po po. By experience po, sir, madalas po nangangailangan ng dugo sa atin is yung mga na-mention ko po kanina, yung buntis po na nagkaroon po ng komplikasyon sa panganganak, o di kaya naman po yung mga may dengue natin, sila po yung madalas na bibigyan natin ng platelet. Tapos, lastly po, yung mga nasa aksidente po, sir, sila po yun. Ma'am, sa tingin niyo, bakit po important yung partnership ng private and sector niyo po? Siyempre po, sir, unang-una sa lahat, yung Sorry po. So, kasi niyo, ma'am, importante po ang partnership ng okay. So, SM, okay. Okay. So, importante po ang partnership ng SM Foundation and Philippine Red Cross dahil unang-una po, paano ba? Dahil unang-una ang SM po ay malaking kumpanya. Kumbaga po, marami tayong donors na pwede nating mahikayat. Marami silang mga eligible donors na pwede nating makuha. So, by that po, nagkakaroon po tayo ng higher chance na makakuha ng enough supply para sa atin dito, nationwide Philippines po. So, kung gamitin mo yung term na sila po yung nagsisilbing tulay ng tulong sa amin. Okay. Sige po. Kahit iwalay mo na yun, ma'am. Doon ako magsalita. So, magsalita na po ako from there. So, sila po yung Wait nagsisilbi. lang. Rick, kita mo yung braso mo. Sorry po, sir. Okay. So, sila po yung nagsisilbing tulay sa amin para po mabigyan kami ng mga donors. Sorry, ma'am. Yung SM po. Ang nagsisilbing tulay. Okay. Sige po. Nagsisilbing tulay Sige. para mapaabot ang tulong sa amin. Para mapaabot ang tulong sa amin. Sige. Sige po. So, nagsisilbi ang SM Foundation na maging tulay sa amin para mabigyan po kami ng enough. So, tama po ba? Medyo nag-jumble. Nagda-jumble na naman ako. Nagsisilbing tulay. Ang SM Foundation para maabot ang tulong sa amin. Okay. Para maabot ang tulong sa amin. Okay. Mahirap mag-artista. Charis. So, Ang SM Foundation. so sorry. Ano nga sasabihin ko? Ang SM Foundation. Okay. Okay, ready ako. Okay, ready. So, ang SM Foundation ay ang nagbibigay sa amin ng... Nagsisilbing tulay. Sige po. 1, So, 2, 3, go. ang SM Foundation ang nagbibigay sa amin ng tulay upang Ang nagsisilbing sige. Ang SM, sorry po. Okay, ready. 1, 2, 3. Sige. Ang SM Foundation ang nagsisilbing tulay sa amin upang mabigyan po kami ng tulong dito sa Philippine Red Cross. Tama po ba? Okay, ano? Nag-smile ka na lang. Sabay-sabay ko. Okay. 1, 2, 3, go. So, nagsisilbi ang SM Foundation, Nagsisilbing tulay. nagsisilbing, okay, wait lang. Ang SM Foundation ay nagsisilbing tulay sa amin upang maabutan kami ng tulong dito po sa Philippine Red Cross. Wait lang. Mali. Okay na yun. Philippine Red Cross. Smile ka na lang. Sorry po. Okay. Ready? 1, 2, 3, go. So, ang SM Foundation ay nagsisilbing tulay upang maabot po ang tulong sa amin dito sa Philippine Red Cross. So, Thank you so much. State your name po and your designation and department po. Hi everyone, I'm Romeo Sunshon from Sales Administration of Eswin Prime Holdings. Wala. Pasok. Sir, bali sir, first question. What inspired you po na mag-donate po ng blood? What inspires me is that since this is from Red Cross, it's to donate blood and of course to help others. And also, sa akin din sa sarili ko, I'd like to rejuvenate my blood. Kasi nga, pag nag-blood donation ka daw, magkakaroon ka ng renew sa blood mo. Mamalat po ba kayo, sir? Sorry? Mamalat po kayo. Di naman. Baka may times. Sorry. Pero okay naman. Tama ka lang, sir. Sir, pasok ko lang maigi, sir. Sige po. Yan. Sir, ano po, meron ka bang experience, sir, before na parang nag-donate po kayo ng blood sa kakilala niyo po?
Yes, supposedly dapat meron. Last year yon for a mother of my classmate nung college. But then it was canceled kasi I had appendectomy back in 2024. So sabi ng doctor, it has to be like 2 years na passed para you can donate blood. So hindi siya natuloy. But it's for a mother of my classmate who will do an operation in PGH. That is your first time. Yeah, this is my first time now. Ano po yung pakiramdam, sir, na nakasali po sa ganitong project? I feel so overwhelmed and I feel so blessed kasi I'm able to donate a blood of mine. Kasi hindi naman tayo lahat capable to donate our bloods kasi mayroong mga health issues yung iba. But I'm very thankful to God because I'm so blessed that I'm able to donate a blood for Red Cross. Tapos, ano pong gusto niyo sabihin, sir, na parang sa mga taong hesitant po mag-donate ng blood? There's nothing wrong with it. I mean, you yourself, if you're able to, and if you're healthy, you know it in yourself, donate blood because it's not just for you, but it's not just for others, but it's all you for you as well. Kumbaga parang it will help you and others to be, to survive life. Sir, kamusta experience niyo, sir? Okay naman. I mean, I didn't feel anything like I don't feel a little light-headed. And then okay naman, parang nag-rest lang ako for about 5 minutes and then okay naman. Hindi naman din masakit yung pagtusok. It was really good. Since ano po, sir, na first time niyo po magdo-donate po ba ulit kayo? Yeah, probably I do. Maybe next year again or even, I don't know kung meron bang time limit ba pag-donate, but I'll do donation again, blood donation. Last na, sir, invite na po kayo sa iba, sir, na parang mag-donate. Parang hikayatin niyo po. Sige. Hi guys. Once again, I'm inviting you to donate blood here at Red Cross or any other blood donation kasi it's not just for them, but it's also for you. Sir, isa na lang, sir. Kahit one-liner lang, sir. Ano po Reels naman po ikaw. Ano pong line? Ano po? I donated blood because that's yung line po. I donated blood because It's the right thing to do, mga ganun, sir. Your name po and your designation and department. Yes, sir. Babati mo na, good morning. Ganun. Kahit wala na, sir, pangalan. Hello, I'm John Manuel Brigel from Accounting Department as an accounting manager. Sir, bakit, ano po yung ano, sir? What inspired you to donate blood today? Isa sa mga dahilan kung bakit ako nag-donate dahil gusto kong makatulong sa iba at gusto kong mag-save ng buhay. Sa camera na po ito. Kita, sir. 1, 2, 3, go. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong mag-donate sa araw na ito ay gusto kong makaligtas ng buhay. Tapos, sir, kamusta pa experience and your message niyo po? Ang experience ko for today ay isa itong magandang experience para sa akin and inaanyayahan ko po ang iba na tumulong din sa pamamagitan ng pag-donate ng ating mga dugo. Maraming salamat. Masaya ka ba, sir, sa... Masaya po ako ngayon at nakatulong ako sa ibang tao. Maraming salamat. May experience ka ba, sir, na kilala mo yung parang kunyari may nangingi ng dugo, as friend mo or kakilala mo? May experience? Kwento niya lang, sir. Kasi isa sa mga experience ko kasi nung college ako, may kaibigan ako na nangailangan ng dugo. So, hindi ako nagdalawang isip na tulungan siya. Pumunta ako ng ospital at nag-donate po ako ng dugo. So, ano yung pakiramdam, sir, na nakapag-contribute kayo sa project na to? Masaya na naging bahagi ako ng proyekto na ito ng SM dahil makakatulong ako at makakaligtas ako ng buhay ng iba. Sir, last night, invite na lang sila, sir. Sa mga kapwa ko empleyado ng SM, inaanyayahan ko po kayo na mag-donate din ng dugo. Maraming salamat. Ano ba? Kasi, sir, di ba parang may mga natatakot na mag-donate kasi daw. Kasi hindi lang Oo nga. yung first time niya, sir. Parang sabihin niyo lang na So alam ko maraming natatakot na mag-donate ng dugo.
Hindi naman, itong magandang experience para sa lahat at hindi lang ikaw nakakatulong sa iba, pati sa sarili mo, natutulungan mo yung sarili mo. Nagkakaroon ito ng magandang benefits sa'yo sa darating o sa mga susunod na panahon. Thank you.